time din na na tutugtog ka sa stage pero wala kang sound. Oh, really? What? Sa akin okay lang yun. Wag lang kakanta na walang sound. Hindi, meron din. talaga. Oo, may ganun. Paano pag drums na walang shadow drums. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast. Ito ang podcast para sa mga church creative like you and me. More than just second tools, pag-uusapan natin ang buhay church creative behind the scenes and of course, our faith that fuels it all. Tara, samahan mo kami sa aming kwentuhan. Welcome to the Black Shirt Crew Podcast, ang podcast para sa mga church creatives like you and me. And in this episode, we will be talking about paano magpalaki ng volunteers. Yes. So, sa episode na to, we will be your hosts. My name is Chris. My name is Chevy. Ako si Pat. Ako kay JR. Hello, kasi ngayon ulit kami nagsama-sama. In case nakakalimutan nyo na. Na-miss ko kayo. Wow! Pero gaano kalaki ba na volunteers papalakihin natin? Ano na? Gaano kalaking volunteers yun? Mga anong height na. Anong rate? Napaisip tuloy ako dun sa sinabi mo. So, kamusta naman kayo? Magpalaki talaga ng volunteers. Paano daw magpalaki ng volunteers? Sasagutin ko. Gaano kalaking volunteers? Siniskip ko na nga eh. Mamaya nila malalaman kung bakit. Yeah, actually. Mamaya na naman malalaman. Ano yung biro mo kanina? Wala. Ngayon, ayaw mo na. Okay. So, let's proceed muna. Before we proceed pala, binabati po namin ang nanonood. Ang mga Hello to taong all our viewers. continually supports us sa Black Shirt Crew Podcast and Asia Pacific Media. We thank you. Continue to follow us on our episodes. You can always visit our previous episodes para mapanood ang mga na-miss out nyo. Yo, salamat sa 20,000 viewers ngayon. Wow. Sakali po sa inyo. 22,000. And counting. And counting. So, yes. And before we proceed to our topic, let's visit muna what is trending. What's been trending recently, guys. So, I'll start, no? I'll share na it says from Relevant Magazine, no, na there's a study that says that church involvement boosts mental health. So it says here that a new study found people who are active in church, meaning really serving and connecting, have almost 40% lower stress, feel about 20% less lonely, and are more hopeful about the future. Saan bansa yan? Actually, hindi naka-mention. As John Farquhar Blake of the American Bible Society put it, people's lives improve when they engage with their church, not just attending, but using their gifts, building relationships, and growing spiritually. So it's a clear result na it's not just about inviting. It doesn't stop there. It doesn't stop there on just inviting people. You have to engage, find ways to engage with them. Find ways to make the church parang a home for growth, a home for discovery of their gifts. I think malaking help sa mental health yung community. Yeah. And yun yung nature, kumbaga nature talaga ng church, no, na community. So usually kasi yung mental health nag-arise from isolation, from being alone. So malaking help talaga yung church involvement. Yeah, next naman tayo. Okay, so ito, may nabalitaan ako. Sa China daw, mag-i-implement na sila ng AI education as early as 6 years old na mga estudyante. So primary education pa lang, mag-i-implement na sila. And sinerch ko, this September 1 na mag-i-start. Mag-enroll ka ba? Good check ko. Anong parang grade level ang 6 years old? Sa atin kindergarten no? tsaka grade 1 eh. Sa kanila primary. 6 to 12 dito nakalagay. Probably mga ganun din. Primary. Yan yung nangyayari sa klase nila. Ganyan yung klase nila. So hindi lang siya for primary kasi meron ding for middle school and high school. And depende sa level ng education yung lalim ng tuturo. So sa mga primary more on sensory and experiential learning.
para lang mag-spark yung curiosity nila. So probably hindi pa more on prompting. Syempre pang mas advanced na yun. Pero ano pong tingin nyo? Feeling nyo ba parang okay yun? Kasi parang may na-share si pastor sa akin kanina na kapag masalo ka nagka-chat GPT, mas nag-rely ka doon, bumababa yung brain activity mo. Yeah. Kung ganun ka bata sila ma-expose sa AI, so parang medyo negative siya. Yeah, So, may talagang pros may- and cons. Kasi kung bata, tuturuan mo mapapractice yung, I think yung creativity nila, yung mga hindi nila ma-express through typing, siguro pwede nila i-generate yun sila. Pero yun nga, malilimit siguro yung in the long run yung kanilang yung pag-iisip. Yeah. So baka katagalan, hindi na sila ganun ka-critical mag-isip, mabilis na silang magsawa to generate stuff. And Pero I think yung AI naman hindi lang naman limited sa ChatGPT which is yun yung parang yeah. widely used natin ngayon and it does task for us, 'di ba? Pero I think meron din namang ibang mga AI Models. tools or na hindi alam mo yun, hindi yung parang ire-replace yung ginagawa nila or need nila matutunan. Yeah. Pero okay ako for that na bata pa lang tinuturuan na kasi magiging part na yun ng ano nila ng Gen careers and ano, diba? Gen Alpha ba? Gen Alpha. Maganda. Kasi pag if it's too late pag late na nila natutunan, baka iba yung maging approach nila dun sa paggamit ng AI, no? Pero pag maaga pa lang, tinuturuan mo ng wag umiwas sa AI, di ba? Kaysa sa matutunan nila sa labas or sa mga maling exactly. avenue. Mm-hmm. Maganda sa school nga ito. Yeah. Pwede rin. Yeah. Ayun. So sa akin naman, meron ulit mga bagong mga series and movies na faith-based na lumalabas ngayon. So last time was 'di ba yung King David sa Amazon Prime, 'di ba? So ngayon si Amazon Prime dahil sumisikat talaga yung mga faith-based blockbusters ngayon. Ang susunod na gagawin nila is Joseph of Egypt. Yun yung title ng susunod na series na gagawin nila. So wala pang date kung kailan ilalabas. Pero they have announced the cast already. Ayun. And at the same time, sa December, may bagong movie ulit na ang title Zero AD. So this is about Christmas story ulit, no? So parang ang daming Christmas stories na lumalabas sa Hollywood ngayon. Pero this time, I think sabi sa promotion, it's a biblical thriller. So Thriller. thriller. Hindi, multiverse. Parang multiverse na yan ng characters sa Bible. Pero I think yung focus nito one of the main characters si Hero doon sa movie. Okay. Yeah. Hindi siya related sa The Chosen. Yung nag-release nun yung Angel Studios, which is pinanggalingan ng The Chosen, 'di ba? Pero siguro, do you feel parang kasi nung nabasa ko to, parang naalala ko yung time nung Marvel na sunod-sunod na yung labas nila ng mga superhero films. Okay. 'Di ba? And until such a time na dumating sa yung mga nanonood ng mga superhero movies, parang nagsawa na sila. Yeah. Or may term na nga doon yung superhero fatigue, 'di ba? Ayun. So feeling ko baka umabot doon sa point na yun na ang daming mga Bible stories na parang in the end baka ganun yung maging Well, depende siguro kung paulit-ulit sa isang story yan. Pero kung bago naman, like hindi pa nila napapanood somewhere, I think magiging interesting. Oo naman. Kasi kung sa MCU, iba-iba yung bago mga superhero, mas inaabangan nila yun kasi anong target kasi doon parang fan base Pero kung nakabuo ka ng fan base dito sa series na ganyan, diba, biblical cinematic universe, I think aabangan naman yan ng mga Biblical. BCU. Siyempre yung main fan base nito yung mga Christians talaga. So kumbaga bago pa nila i-announce pa lang nila yung pangalan, meron na talagang following. Yes. Pero siguro ako gusto kong makita na not just Bible stories, yung story sa Bible, kung hindi real ano ba tawag sa ganun? Contemporary stories na
pero may biblical values na. So, I mean, nagagawa naman na yun before, like yung mga fireproof, yung mga pero More ibang on- scale kasi to eh. Rebound, ang sugo. Check it out sa Nice. AP Media. Yeah. Actually, ang ganda Digital. po nun kasi if I were to watch a movie, no, for example, minsan kasi pag nanonood ka ng mga secular movie, minsan try mo hanapan ng okay kaya yung principle na tinuturo ng Redemptive value. Oo. So parang I'd love to see na Christian pala yung director nito. Kaya pala ganun yung tinuturo ng ng movie. So hindi siya yung parang literal na si story ni David. Story ni Iba yung ni angle Elijah. nila, so made for film talaga. Maganda naman doon kasi Bible stories are timeless. So kahit ma-fatigue yung mga tao, I think in the future magagamit pa rin siya sa mga iba-ibang. Yeah. Kaya ng mga materials that we do, diba? We try to create timeless videos. So yeah, interesting yun ha. Yeah. And lastly, ang ating what's trending. Alam niyo ba na nagkakaroon daw ng resurgence of great Christian music ngayon dahil nakapasok na sa sa Billboard Hot 100 chart yung mga Christian composers, artists, di ba? Yung mga tropa natin, Sinong top 1 dyan, si Chris? Hindi ko na chinek yung pang ilan sila, pero si Forrest Frank, Brandon Lake, For sure. Yeah. Elevation, I think they're doing really good. And Nakikita ko nga na ginagamit rin siya sa mga stories, 'di ba? Pwede ka malagay ng music doon. Yung mga non-Christian friends ko nakita ko yung mga nila Forrest Frank. TikTok stories, ganun. or Instagram stories. Yung IG music stories. na nila back in so the catchy siya even for secular. Nice. So maganda dito, kagaya ng mga ng mga Bible films. So meron siyang, ibig sabihin merong demand. Kasi yun ang magdidictate ng bakit mag-invest si Amazon ng millions of dollars in producing content like this, and but yung mga Christian artists are doing really well. Kasi I think people are looking for hopeful, encouraging music, films, videos. So I think it's a good sign for us as content creators to create mga ganun din, inspiring and something that would show Jesus in these times, di ba? Telling siya sa parang condition ng mga tao ngayon. Yes. Siyempre, maraming chaos sa mundo ngayon. And they are looking for, sabi nga nila they are looking for an anchor. Yes. Na pangahawakan nila. Tas Might bagay not be diba? Para sa amin ni Pat na Gen Z, yung mga gantong music talagang Tama. napatok sa amin. Gen Z. Talagang, pag ganyan yung mga tugtugan, Forrest Frank. Sige nga, mapapasayo K-pop. Sample nga, Masikip. Maraming cable. Ayun na, kinakantahan ka no? Ano? Masikip. Ayun, di ba? Saya, di ba? Yeah. That is good. Yan, yung sinabi ni Kuya Pat na naghanap sila ng anchor. I think rin feeling ko na nauubusan na rin sila ng mapapanood na content na nabivisit na lang talaga nila ang mga Christian content na nare-release. So yeah, I think that's all for our What's Trending segment today. So ano ba pag-uusapan kasi natin ngayon, Chris? Nakalimutan ko eh. Hindi, ang pag-uusapan natin ngayon is actually more geared sa volunteers. Naalala niyo on our I forgot which episode was that. Ang pinag-usapan natin nun is mentors and mentees, 'di ba? Yeah. Now we're gonna be focusing more on raising the volunteers, no? So kumbaga parang extension tong episode Extension na to. tong episode na to. So this episode, no, I think this is of course in every topic that we visit, no, we try to make it relevant to all the situations of our churches, no, para makarelate din po kayo. And I think this one is one of the episodes na talagang makarelate tayo lahat, no. Raising our yung dati hindi sila volunteers. nakarelate. Hindi naman, medyo lang. Tinitis lang yun tayo. Yeah. So, isa sa mga pinakamalaking challenge ng maraming churches ay kung paano mag-raise at mag-train ng media volunteers. I'm pretty sure all of us have experienced this and are experiencing this from time to time, no. Minsan kulang sa tao, minsan kulang sa training, minsan mahirap i-balance kung paano mo i-maximize yung volunteers mo, kung kulang sa training, or paano nyo magagawa ang pinapagawa pag kulang sa volunteers. So, paano nga ba natin masisimulan at mapapalago ito? So, my first question to everyone is, paano kayo nag-start as a volunteer?
Problema ba ng mga churches yun? Yeah, problema nga. Ay, nakakatawa kasi kagabi na matenda ko ng birthday party ng founder namin na pastor. Yung wife ng aming bishop, si Tita Aliu. Nakakatawa, nakausap ko isang media worker dun sa church, si Jay. Si Jay Abayon. So, Jay din. Jay pangalan niya. Girl siya. Okay. Nakakatawa kasi sabi niya, walang social media page yung church nila for I think more than like sabi niya 10 years na pastor, wala pa tayong social media. So parang in her heart hindi niya ma-contain na but yung ibang churches meron tayo wala. Hindi na matanggap. Kasi gusto nila group lang. Yeah. Church natin gusto group lang medyo old school. Pero siya nag-initiate talaga siya na ako nagagawa. So ngayon nag-start na sila mag-create ng page, mag-share ng mga services, photos. They even share mga videos ng AP Media kasi sabi nila relevant daw for their church. And I think meron talaga mga individual na pinili at alam nilang tinawag sila and anointed to start something na hindi mo ma-contain na pwedeng na hindi pwedeng okay lang nawala, 'di ba? May mga ganun talaga eh. So kung mga ministry na wala pang like media teams, meron talagang tatawagin si Lord. Merong empower si Lord na mag-create or mag-start ng something. So nangyayari pa rin yun. So it started with desire, no? Yeah, desire and kasi sabi niya, yung ibang churches, maliliit na churches, meron tayo wala. Tayo yung nakakatawa yun. Na-encourage ako. Parang ganun din nagsimula yun sa amin eh. Sa Facebook page namin. So parang noon kasi ang lagi namin gamit is account pa talaga ng Personal church. account. Tapos nakalagay yung name ng church. Pero sabi ko kasi parang hindi na siya makaka-reach out ngayon kasi syempre kailangan mo i-public yung mga content, di ba? Pag personal account mo, limited kasi kailangan pang i-add para makita yung mga post, di ba? So naisip ko na na gawa namin ng Facebook page yung church namin. Yeah. And magandang yun repeat lang natin, kung yung church Facebook page mo personal account pa rin, palitan nyo na. Gawa kayo ng ano ba tawag sa ganun? Business page. Free lang naman, di ba? Oo, free lang naman yan. Kung nanghihinayang kayo sa like mga post na nakalagay doon, isipin na lang na mas makaka-reach kayo na mas madami pag page yung gamit. Yeah. Ako na-recruit ako many years before kasi nag-aaral ako ng music noon sa school. Yung instrument ko noon organ. Yung dalawang level tapos may paa. Bamboo organ? Hindi ko alam anong tawag doon basta multi-level organ, yung pati paa may piano. Sa church. Parang ganun, ayun. So tamang-tama pag nung nag-start mag-church yung family namin, nalaman na tumutugtog ako. So yun, sinalang agad. So worship Yun yung maganda. volunteer. Yun So Nalaman. worship Oo, yeah. Highlight. And usually ganun pag nalaman mo na, uy, ano ka pala? Graphic May gift ka designer pala. pa pala. Ano ka na? Yeah. So parang na pressure. Actually, ganun din po ako. Wow. Oo nga. Saan? Sa well, sa music na pressure din ako. Then sa church kumbaga na linagay lang din ako. Oo. Narinig ka kasi nila bunso ako kumakanta. Narinig ka nila kumakanta sa banyo, ganun. Paano Actually, naman? Nakita yung YouTube mga video mo. Paano ba? Yung sa magulang ko Yung sa church? kanta sa church. Baka kasi kilala na siya. Kilala na kami. Wow. In-invite Sikat ka Sikat na na siya noon. nun. Uy, hindi. Naiilang. Hindi naman. Natural na Hindi naman, reaction. 10,000 followers lang. Yeah, so tawag dito yun na bunso kasi ako so kung saan yung pamilya ko doon din ako so kung tinawag yung mga kapatid ko para doon sama din ako doon. Good. Yeah. Sa saling ket-ket. Sa una. Mismo. So usually we have challenges in when it comes to tawag dito recruiting volunteers naman. I know we talked about our kung paano tayo na-recruit, pero how is it in our churches when it comes to recruiting volunteers? Ano yung challenges na na-encounter natin doon? Challenges, rejection, ganon. Possible rejection. I mean, di pa nga lang ni-invite, parang feeling mo, reject ka na. Ganon. Try mo na ba ma-reject? Sa ganun. Ako? I mean, nireject ako? Oo. Hindi pa naman. Na-try mo Ikaw lang- nang reject. Ikaw nang reject. Hindi pa naman. Hindi pa. Hindi pa naman. Meron Naisip ko lang. sa amin siguro yung challenge is ganun naman sa ministry parating kulang yung konti yung volunteers, di ba? So naalala ko yung sinabi ni Jesus
the harvest is plenty but the workers are few, 'di ba? So kumbaga hindi talaga mauubusan ng gagawin, no? So talagang 'yun. Minsan kulang pa rin yung workers. Ayun. I think for me yung isang difficult part dun is yung knowing na you have this standard na you're trying to meet, no, as part of the team. Aware ka sa standard na meron kayo. Then you see someone na gustong sumali, sabihin natin very hopeful, very tapos pag nakita mo na yung nasa level pa lang siya na kailangan niya pa matuto. Nag-start pa lang. Oo, nag-start pa lang. So I think that's some of the difficult part, challenging part ng recruiting is andun, no, na how do you assess that part na. Minsan kasi sa church maganda yun na may standard kayo ng excellence. Yeah. 'Di ba? Pero dapat meron kayong steps kung papaano nyo ililid yung mga bagong volunteers. Kasi minsan kakapasok pa lang nila, ang taas na agad ng natin, 'di ba? Parang shock tuloy. so in the end madi-discourage sila. So kumbaga yun sa amin parang continuing na improvement. How do you create steps para kahit kakapasok mo pa lang, you can be involved na tapos mag-i-improve ka. Siguro isa pa, yung pagiging mahiyain nila. Kasi kapag halimbawa sa amin, pwede kong talangin ko na parang, uy, gusto niyong sumali sa media team or sa worship team, ganyan. Tapos hindi sumasagot. No? Tapos, nakangiti lang. Nakangiti lang. Kasi minsan parang nahihiya, parang sabihin nila na parang hindi naman ako talented or wala akong syadong alam dyan. Tapos kung sabihin mo naman natuturuan, ganyan, parang doon mo nakita yung commitment na baka di pa sila ready o baka di talaga nila gusto, ganyan. So, siguro pag ganun, pause muna. Siyempre, hindi mo pipilitin, di ba? Hindi mo kailangan pilitin. Pag-pray mo. Ganyan. Bigyan mo ng prize. Baka lang mag-work lang for the prize. Ayun. And I think maganda yung point din na sinabi ni Kuya Pat na may you have to create steps in order to help them achieve excellence. Hindi mo man sila mabato agad sa action, pero you have a way to, although sobrang challenging yan ng part na yan kasi kumbaga may inaalagaan ka ng, let's say ikaw yung head ng department nyo, may inaalagaan ka ng team, tapos you're also tawag dito, may inaalagaan kang bago na na paano mo i-raise to in order to ma-reach niya yung standard or level na ng team nyo. Pero depende yun sa sa area of ministry kung saan. Kasi kunwari sa mga ushers and greeters, hindi naman yung pagpasok hindi mahirap 'di ba? I think kasi mag-welcome ka, dapat pleasing person. Yung ngingiti ka, yung mga ganun, 'di ba? Marunong mag-shake hands ganyan. Mahirap yun, Mahirap para sa mga introvert. pero like sa media hindi ganoon ka kasi nasa behind the scenes ka. So wala masyadong pressure. Siguro yung nasa harap ng stage yun ng mas hinahanapan ng siyempre sa lahat ng airs naman, pero dahil nasa front ka ng stage like singer and very obvious kapag nagkamali or pag media teams usually naman assignable naman yung yung mga tasks. Hindi siya super niche na na for example maglilipat ka ng lyrics, hindi siya oh my gosh pag pinindot ko to anong mangyayari, sasabog. Hindi naman siya, syempre hindi mo naman siya bibigyan agad ng okay graphic design, ikaw mag-design ng assets namin. Pero may kinakabahan sa paglilipat ng lyrics Oo naman. Kaya kailangan sino siya? Ikaw ba? Hindi. Siyempre pag first time mo, di ba? Yung tipong hindi na siya gumagalaw, nakagayan lang siya. Sabi ko, uy, pwede mong ganyan-ganyanin Nangangalin yung daliri. Pero kailangan mo doon reliable people. So, di ba, yung heart mo na kailangan tama. Kasi kahit madali yung trabaho, kailangan maasahan yung tao pa rin. So just a question sa atin sa lahat. Paano yung recruitment process ng
mga kanya-kanya yung ministry? How do you assess? Salang ka na lang agad. Joke lang. Hindi. Effective din yun. Oo. Yeah, for some people. Effective yan. I mean, ano. Itapon. Tinatapon agad. Parang nakwento dati ni Kuya Pat yun eh. May ganang experience eh. Sa amin, simple lang. May GC yung church. Tapos, sinong gustong mag-join sa ganitong ministry. Tapos sa-sign up ka lang. Chat-chat ka lang. Yeah. Kasi maglalapit lang naman yung bahay. So, madali mag-ask ng tao kung gusto mag-join. So, ano yun? Media. Pasok na ba sila agad or may kailangan minimum? Tuturuan. So, may practice na ganito, sali kayo, observe kayo. So, chat lang. Yeah. Sa maliit na church. Sa amin naman, merong, kumbaga, we have to know na attendee ka talaga ng church. No? So, kumbaga, hindi pwedeng, alam mo yun, first punta mo pa lang, volunteer ka na agad. No? So, I mean, meron namang kumbaga, may steps. So, they have to attend classes. And then, so, once they express interest na mag-ministry, they are referred to our team leaders. So, si team leader ngayon ang magpa-process sa kanila. Ano yung mga requirements na need nilang gawin. Also, they have to attend yung mga rehearsals, mga practices. So, kumbaga, hindi lang yun minsan yung hindi nagigets ng mga nagvo-volunteer na it's not just you doing a task kung hindi part ka ng isang community na yun yung challenging, di ba? Kasi you have to interact with people, build relationship with them, and makita na good fit ka doon sa community. When you say classes, siya? Iba pa siya sa discipleship groups? Like part siya ng discipleship. Ano yung technical classes? Kung ano yung nilang sabihin? Bible study. Hindi, more on discipleship siya. Okay. So, yun naman sa lahat ng mga gustong maging involved sa volunteer or leadership, ganyan. Pero meron din kaming mga internal trainings para doon sa mga volunteers na. So, kapag integrated ka na doon sa team. Okay. So, for example, sa That's a good audio system. team, every once in a while, they gather to have a refresher kung paano gamitin yung mga audio equipment, mga ganyan. So you think po, Kuya Pat, mas mahalaga na mauna muna yung discipleship bago yung ipasok sila sa isang ministry? Yes, syempre. Sa akin kasi mahirap na-train mo muna sila by skill kaysa discipleship, di ba? Oo. Ba? Yung discipleship kasi ongoing yan Kahit makapasok ka sa ministry. Pero yung foundations ba? Oo. Yeah. Yun, important na kasi kailangan pagpasok mo sa team, align kayo sa vision and mission ng church. Yes. Diba? Kung bakit yung ginagawa isang bagay. So, diba, kung imagine mo yun, yung parang yung isang tao hindi siya aware sa purpose ng kung ba't yung ginagawa isang bagay tapos isasalang mo. Challenging yun na magkaiba kayo ng understanding, di ba? I think that's one of the as you said challenges na if the person or if the people you recruited is not oriented sa kung ano yung direction ng church nyo, di ba? Iba pa nga yung direction ng church meron pa yung direction ng team nyo ng diba? Team. Yeah. Meron pa yung may sariling mission vision ng bawat ministry, di ba? And I can I think it's something na it has to be prioritized talaga yung part ng discipleship, part ng getting them in touch with with other people who serve in the church as well. Sabi naman po Kuya Pat, Bible kailangan may Bible study group sila na kailangan na, part sila ng small group. Kailangan may ganun sila. Then they also have to be in the workers training, which is in the morning before service. So that's after that's kung 9 AM yung service namin, 8 AM yung workers training. So anong training? Anong gagawin? Like, so all the workers gather
Parang huddle. Okay. Para siyang huddle and magpe-preach May yung teaching. Oh, talaga? So may sariling tas more on rin siya. Half nun is activity based din. So yung activity is where pinupush na mag-get to know nila yung mga ibang department din. Kainan din. Oo. So Ganda we've seen some effects na mas lalo silang ganado in the next Sundays kasi So, may ibang reason na sila para pumunta din kumbaga nadadagdagan. Nice. So Good system. kung may ganyan kayong training, paano nyo natuturuan sila ng effective kahit sa mga simpleng paraan lang, especially if beginners, Okay, so na hindi sila mapifeel nila na parang overwhelming. okay, so ako kasi ako kasi sa worship team kasi, so iba naman yung namin, yung standard check namin medyo mas mahigpit siya dahil singing or instrument playing is very talaga specific. So hindi lang siya basta-basta, but we keep an open mind to whoever has the heart to of course we assess first kung gaano nila kagusto. Nagkapa-audition ba kayo? Nagpapa-audition kami, pero usually we don't hindi kami hard reject agad. So we try to assess kung Soft reject. Nakatalikod sila na upuan. Tapos pag maganda yung kanta, harap sila. The blind auditions. Boys. Gawin. Pang icebreaker ko kaya yun sa audition. Ganyan yung chair mo. Harap ka lang pag gusto mo yung kumakanta. Actually, I think mas yun sa mga bigger churches siguro yung ganung Strict audition. audition. Pero pag sa mga small, pag marunong ako kumanta, hindi, next Sunday, ikaw na, di ba? Ganun. Actually. Kasi sayang of course it has to be spirit-led, di ba? Paano pag hindi mo nakita yung talent niya pero dinala talaga siya ni Lord para i-handle mo yung siya mismo. So And merong ganun na yung gusto sumama sa worship team tapos tapos walang boses. Ganun. Parang ako. Yeah. Marinig na ako ng ganyan mga kwenta. Walang boses. Pero gusto kong kumanta. I mean, witness na ako sa ganun na So paano nyo ina-handle? So before, we weren't as strict before. Nung hindi pa kami nagbo-broadcast. So medyo allowed siya in a way na kasi hindi naman broadcasted eh. So we had time to grow to really improve the singers from before. Pero yung sa mga bago ngayon, we really have them join our rehearsal after service na usually it's an hour or an hour and a half. We have them participate, tapos we make it in a way na tawag dito, na-check talaga namin yung progress nila on how they improve. That's different kasi sa music eh. Medyo kailangan mas i-single out mo talaga siya na parinig ako ng ng boses mo. Nakakantahan din. Nakakantahan lang ni Grace pag hindi maganda. May period din kayo. No way. Yun yung audition song. Hindi, yun yung pag-reject. No way. Paano kung pinang-audition God Gave Me You? God gave me. Saka Angels Brought Me Here. Sabi ni Jay, hindi lang skills or talent ang tinitignan kung hindi relationship with God. Siyempre. Tapos sabi niya, sila daw may probationary period kung talagang gusto and willing magpagamit for ministry. Ayan. So, I think yung tawag doon nga yung probationary, may ganun ding. Tawag namin naman doon shadowing. Shadow ka muna. So, ibig sabihin, anino ka, observe ka and And malay nyo, hindi lang naman yung typical na position pag sinabi mong music team or media team camera, music team kanta. It doesn't automatically mean na yun lang yung position for actually yung entry level ng worship team sa amin before taga-pindot ng lyrics. Yeah. So hindi kahit may voice ka or kahit magaling ka tumugtog. Kailangan mong dumaan doon. Kailangan yun yung unang isasalang sa iyo kasi test yun ng ng saan ka ba talaga humility actually. O kaya minsan may time din na na tutugtog ka sa stage pero wala kang sound. Oh, really? What? Pero alam nila na may... Sa akin okay lang yun. Wag lang kakanta na walang sound.
Mamaya Hindi, meron din. talaga. Kakanta ko ng sound. Siyempre, hindi naman worship leader, siguro. hindi naman song lead. Parang hindi ko kakanta ko lang So, sound. backup ka Wait talaga. lang. dito. Oo, may ganun. Yung gano'n. Parang part of the crowd yung magiging itsura niya. Oo. Pero syempre, Oh, may sige, merong sige. ibang backup na kumakanta talaga. Oo, syempre, may ibang So, backup na tutugtog ka kumakanta. walang sound. Paano pag drums na walang sound? Shadow drums. Ganun ka lang. So, parang para maramdaman lang niya yung... Ma-feel niya yung Pakiramdam. what it feels like to be Nice, on the stage. Stig yan. Stig yan. At the same time, the person knows na hindi pa yun Okay. talaga. Okay, pag marami kayong volunteers. Yeah. Paano pag Pero pag preach ka na walang sound sa stage? Joke. Next topic. Sa amin, runner. Yun. Pinapa-runner muna namin sa LGTV. Okay. Yeah, let's move on to this question na paano nyo nakikita yung potential ng mga tao na hindi naman nila nakikita yung sarili nila as media people. I think you've encountered people like that na. Minsan, hindi ko nakita yung potential eh. Ina-ask ko kung gusto nila na matuto. As in, wala talagang alam. And gumana naman siya. Yung dalawang youth sa amin na tinanong kung gusto nila matuto ng media. Nag-G naman sila, tapos ngayon marunong na sila. So minsan walang potential, wala ka nakita. Pero if in-ask mo and willing sila, I think ginamit sila ni Lord para magkaroon din ng passion for that. And syempre, maintindihan nila na important yun. Kasi, ayun, ano ka rin kasi parang dinidisciple ko rin yung dalawang youth na yun. Tapos, yung kaya nga, God kasi talagang na sila sa ministry, engaged na sila. Nice. Specifically, gusto nila That's a yung good gusto na talaga nila mag-serve sa media. Noong una, hindi. Kahit anong... Actually, nalaman ko na nga lang yung lately lang na parang nagsabi sa akin na hindi talaga niya gusto. Pero nag-develop na siguro yung willingness. That's good. Yeah. Important na willing talaga. Yung puso yung important sa umpisa. Yeah. Meron naman yung tawag dito, willing pero kailangan pa i-work on yung Skill. availability. Commitment. Ang hirap nun. So nagka-problem ka ba on working? Sa amin yung challenge minsan maka-encounter kami ng skilled person. Pero hindi niya heart na maging part ng team na yun. Kitang-kita. Hindi naman siya galit or kumbaga parang siguro availability. Alam mo naman kasi pag gusto di ba? Gagawa ka ng you will make time to be part of it. Pero yun nga, for example, tinanong mo, saan ka nag-aral? Anong tinake mong course? So, graphic design or multimedia or ano. Pero alam mo yun, walang desire to be part. So pag ganun, important pa rin kasi yung una yung gusto. Question, kapag ganun ba Kuya Pat, pinupromote niyo pa rin na nire-remind siya about yung commitment niya o naghahapak kayo ng iba or ano ba? Pag ganun, usually kasi ang doon is availability, yung time. Hindi talaga sila available sa time na nagsaserve kayo. So sa iba may mga lang. times na na yung mga task na ipapagawa sa kanila minor o hindi kailangang live yung pwede nilang gawin during the week. Ganun. Tapos when it comes to initiative, rin sila, parang lacking din sa initiative. Kasi nga hindi kailangan pang utusan. Kasi yun din pag doon mo rin malalaman minsan kung may desire ba yung tao, yung sa lack of initiative. Pag hindi sila one step ahead nag-aantay pang sabihan. So how do you keep the volunteers motivated? Lalo na kung for example, we have these situations na yung iba hindi pa nila desire, sabihin natin sa iba-ibang sitwasyon sabihin natin yung iba na lang ng pastor yung tatay, yung iba kasi iba yung pakay, yung iba nga walang magawa di ba? Gusto lang talagang game lang. Pero maganda may mga leaders ka talaga, mga kuya, mga mentors na yung
will just allow you to join and parang mafe-feel mo na supported ka nila na kaya mo. Kasi ako Nabilong ang tingin ko rin kasi pag may mga volunteers, mga may heart na to serve, na kaya nila gawin yung bagay na yun like on their own, like yes, heart availability is important, yung gusto matuto is important, and kailangan ang goal ko palagi in training, maski sa training na kaya nila gawin yung ginagawa mo, na wag mo munang masyado ipakita yung mga advanced teaching, gano'n. Kailangan mo pa-experience sa kanila na kaya nila, kung gano'n kasimple man yan, kung anong part ng church media man yan, na kaya nila gawin. And you're there dapat to to make sure na may sasalo sa kanila kung sakaling pumalpak sila, na meron sila accountability na may kuya sila na pwede lapitan, kuya nagkamali ako na ganito. Kasi pag na-feel nila na sila lang, mahirapan sila mag-commit in the long run sa gawain. So you think, sir, yan yung best motivation? Yeah, for me, I think knowing na I have people around me to support. Nakikita niyo ba yung difference ng how you interact with new volunteers tsaka sa mga old volunteers? Yeah. Ano yung difference? Age? Ano ba? Sila mag-interact o ikaw na leader? Ikaw as a leader. Yun, yung sinabi ko kanina yung sa initiative na part na may mga bagay na hindi ko na kailangan sabihin pa sa old volunteers. Kasi alam na nila. Or let's say, ano po ba, yung separation is old and new lang, or willing and unwilling? Old and new. Yeah, yun. So, initiative, amount of work na done. And yeah, sa akin kasi in terms of relating with old and new volunteers, feeling ko mas gentle ka sa mga bago. Di ba? Oo. Kasi gusto mo magstay sila eh. Pakita mo muna yun. Hindi, joke. Kumbaga parang, syempre, pag tinetraining mo sila and kapag nagkamali or may hindi alam mo yun, hindi polish, kumbaga parang gentle ka, sandwich method, di ba? Okay yan, tos yung ganun. So pero syempre habang tumatagal sila, mas pagalit ka na pagalit. mas ka na, mas direct ka na, hindi dahil Pero may respect pa rin alam mo na yan. Oo naman. Tagal-tagal mo na dito. Nagagawa ng biro-biruin, no? Hindi ka pa rin nagbabago? Tsaka sanay na kayo sa isa't isa and you can communicate directly. Alam mo yun. Lalo na kapag hindi matampuin yung tao. Yeah. Diba? Ayun. Lalo na kung kayo, kung small team kayo na parang kilala nyo na yung isa't isa, ma-assess mo ng madali kung sino yung nakakatanggap ng criticism at sino yung medyo emotional agad yung hinaharap pag So sa mga media team dyan, kung pinapagalitan kayo, know that nasa inner circle na kayo ng leader nyo. Science ba yan? Science. Oo. Pag Wag pinapagalitan ma-offend agad. Oo. Pagbaguhan pa lang, ay, lahat ng kailangan nyo ibibigay namin. Jollibee pa yan. Oo. So, yeah. Kapag may mistakes nga during during live ministry, of course very forgiving tayo on that part. Let's say hindi na switch yung lyrics, hindi na mali yung slide na napakita, very tolerant tayo. So kung may isang practical tip kayo on how to encourage new volunteers, not practical tip, but general tip lang on how to encourage volunteers to join, to serve in their church, what would it be? Ano yung ma-advise niyo sa kanila? Masaya dito. Yun lang. Masaya dito. Sali kayo, guys. Masaya dito. May games after. May banding. Ganun eh. Naalala ko nung pagka-apply ko dito sa AP Media, isang bungad na sinabi ni Sir Alvin sa akin, laging kumakain dito. Hindi na ubusin ng pagkain dito. Ayun, pagkain. So kaya ako nag-apply. Dali mo pala ka-negotiate. On the advice part. Sa amin, usually once in a while nag-offer kami ng church-wide na training on media related. Okay. So for example, last year open kami ng training for Canva. Para sa lahat 'yon So for students, for adults,
Pero ang purpose nun para makaspot ng mga may potential. Wow, that's good. So Ano po yung age? hindi, open to all talaga. So, Like 6 years old? Oo. Hindi, mga youth, ganyan, students. Kasi syempre, kailangan nila yun sa school. So, may attraction na sa kanila yun. Tapos yung mga matatanda na interested na gumawa ng mga graphics sa phone nila, yung mga ganyan. Yeah. So, another training na ginawa namin is, ano nga ba? Photography. So parang isip ka ng skill na magagamit nila in their daily life Accessible sa na kanila. media related. That's good, Tapos as they go through the training, ano lang 'yun, half day lang 'yun. Yeah. Tapos paggawa ka ng mga tasks, makikita mo kung sinong may eye makikita mo kung sinong marunong mag-Canva. Yeah. So after nun, recruitment na. Okay. Oo. Na-filter na. Galing na feeling, galing. I like that. That's a great way to assess kung sino sa members nyo ang may potential. And win-win kasi Trainings. natututo sila, di ba? Tapos nakakita kayo na may skill. Tsaka yung ano pa dyan, yung youth, di ba? Yung na maaga pa lang ma-open mo na sa kanila, ma-encourage mo na sa kanila na, uy, there's a place for you to find your gifts, no? And improve your gifts. I think trainings, ano pa bang conference, events are a way for your church to discover and help people discover their own gifts din. Meron din akong tanong, pero kay Sir JR. Yeah. Since parehas tayong small or medium church, yung mga youth niyo po ba, sinasali niyo sa iba't ibang ministry? Na parang yung shadowing ganun. Ano ba? Para- Commitment muna like we invite them kung mga specific. Kung alam namin na may skill sa pagkanta, invite namin sa pagkanta. Pag hindi talaga nag-commit, hindi namin pinipilit. Pero inaano niyo sa ibang ministry? We try. Pag ayaw nila. Sa ano namin, Mahirap sa kausap church namin, yung mga bata ngayon eh. Talaga? Yung mga anak ng matagal nang nag-church sa church namin, one time lahat parang may time ata na pinashadow sila sa media team. Kasi sa media team yung may pinaka isa sa mga maraming roles. Kahit nasa ibang ministry na sila. Hindi. Tama ba? Hindi. Wala pang mga ministry yung mga youth na yun. So pinashadow sila dun sa ginagamit ko na rin yung shadow na. Pero sa iba din, sa ibang ministry rin. Like worship team. Kasi yung iba nag-start na mag-serve sa ibang sa mga ministry, sa ushers, sa welcome committee. At bakit mo natanong? Hindi, kasi sa amin, kasi as a small church, kadalasan talaga multi-roles. Yeah. Multi-roles. Yeah. So, kapag may kulang sa isang ministry, Ikaw rin. Ready. kukunin mo muna yung sa media kapag Ready to serve. tapos sa kabila. And yun yung maganda sa sa ganung setup na kumbaga parang All around eh. yung all around kasi matututo ka sa lahat ng aspect ng ministry. Ending nun pastor ka. Pastor na nga siya. Sa ending. Doon ka na papunta. Di ba sabi mo nagbe-preach ka na ngayon sabi mo. Nag-preach talaga siya. Pero ang maganda sa small church, like pag in-encourage mo yung tao, na mas na-desire nila mag-serve. Like, nakita mo na potential sa ganito, sa pagkanta. Dati na nag-lead ako ng worship, ganun, sabi nila, Nag-lead ka ng worship? Dati kaya ang galing ko mag-video kayo, diba? Pero ngayon, hindi na ako sa music team kasi hindi ako makakommit sa practice. So, may music team na kami na they're doing really good. Pero yun, nakita ng potential. Kuya, ang galing mo mag-ano. So, malaking bagay yung, yung feedback ng pastor, ng people around you. So, yun lang, sa salita, ma-feel mo na, baka meron akong gift sa ganito, sa ganyan. So, try to use words. Parang words can make or break someone. Desire ng isang tao na mag-serve. Yeah. So, may masabi ka lang na mali. Baka ma-feel nila, ito pala yung tingin sa akin. So, try to be very picky sa use of words when encouraging people. Siguro yung challenge sa amin naman ngayon is yung may mga tao sa amin na may mga volunteers na multi-roles nga. So, mga 2 to 3 ministries. Wow. Pero you can dinidiscourage namin yun na at least 2 tapos meron kang primary tsaka secondary para ministry kasi para iwas burnout and focus ka sa isang task kaysa yung palipat-lipat ka. Yes. So, sabi ni Pastor Rodel,
Ito, kalinabot sa potential. Seeing the potential of church volunteers means looking beyond their current role or skill level and recognizing what God can do in and through them. So it's about seeing them not just as they are but as they could be in Christ. Amen. Yeah. Amen. Like I think Paki-explain. ito yung pinaka-dapat na mindset nating mga nagre-recruit. Yeah. Diba? Na hindi lang puro skills. Of Oo. course, given yun. Oo, paano pag hindi mo nakita agad yung na nag-manifest yung ano niya, yung gift niya, 'di ba? So it really Yun, has to. tama. The next one is availability to learn at commitment is greater than skilled yet unavailable or ayaw mag-commit. Oo, or ayaw Yeah. Kasi madadevelop yung skill through time basta available. Yeah. So, kay Jezreel, for me po, napakahalaga na sila po ay bigyan ng pagkakataon at tamang training para matutunan nila ang media ministry at makita yung halaga nila sa gawain. Ayun. And Okay. That they are valued. at eto kay Jay Labarte, pinapa-experience namin kung ano yung ginagawa sa ministry like photography, videography, or kahit anong simple task na malalaman nila na kaya pala nila. Yeah. Sometimes kasi hindi mo alam until ma-try mo Ma-try. Tsaka di rin nila alam kasi nga Oo. nahihiya, Yeah. natakot, Oo. ganyan. So, hindi naman sa pina-plug ko to pero may magkaka-event kasi kami sa church na na for the youth. May mga bago kaming grupo ng youth na Sali kami. na nag-a-attend. 15 years old. Ayan, around 15 years old, 12 years old. And sabi namin, let's not conclude this sa pag-invite lang sa kanila. Let's engage with them and help them find out kung ano bang hindi mo kasi malalaman yung likod ng utak ng ng pagiging bata 'di ba? You don't know na pag nakahawak kayo ng instrument, baka May magpakita. mag-spark. Yeah, exactly. So pag nakahawak ng camera yan, so we plan in this event na okay, sige, how about we give them a tour of our tigi-isang department. We'll break them out on kung ano yung pinaka-primary interest nila na sasagutan sa form. Sige, yun yung piliin natin for them. Then let's break them out into groups and let's tour them and have them use of course guide with supervision, diba? Use one of our equipment, explain to them what do we use it for and how does this connect to us serving the Lord, no? At paano namin nasasapuso ang gawain namin gamit ng phone na to, microphone na to. Yeah. So, Well, I think it's a letting them experience natin. Yeah. kaya grabe double down talaga ako dun sa yung sa sinabi ni Kuya Pat na yung sa trainings ng church, yung sa tawag dito, yung sa Canva na sinabi mo na I mean you never know until you open the opportunity. Yeah. And those things you don't need a high standard or a certain standard para malaman, no? Okay, so our last, I think let's do one more question, no? For you, what's the best motivation that you received nung baguhan pa lang kayo sa ministry? Hindi nyo kailangan sabihin kung sino yung nag-motivate or okay lang din, pero Magaling ka. bakit? I mean, hindi Hindi pala. magaling ka? Hindi, naisip ko lang yun. Naisip ko lang yun na pwede yung marunong ka, magaling ka, may potential ka. For me, enough to yun para ma-motivate ako ng mga unang-unang volunteer. Alam mo na kay Jay. Pag nakakatulog siya, magaling ka. Ikaw, magaling. Magaling ka. Nahuli mo ba ako? Ayun. I think important din yung words of affirmation. Yes. Ako, nung bata pa ako sa ministry, parang knowing na kaya ko gawin yung isang bagay. And yun talaga yung nagpapasaya sa'yo yung na-accomplish mo yung pinagawa sa'yo ng Panginoon. Na alam mo na isang bagay na walang gumagawa, walang nagsiserve sa church, tapos ikaw yung nag-fill ng role na yun. Ako, enough na sa akin magawa ko yun ng maayos. And siguro when you're on fire, nung bata pa ako, parang sige lang Lord, kung ano pagawa mo sa akin, gagawin ko. Kahit sa professional man yan na task or sa church.
gagawin ko to the best of my ability. Kahit walang audience. Ewan ko lang, dati ganun ako. Ngayon, medyo ganun pa rin naman. Pero knowing na sinaserve mo yung Panginoon na nakikita lahat ng ginagawa mo. So, yeah. Siguro ngayon, dagdag mo na yung pera para wala, pero dati talaga. Like, kahit walang bayad dyan, kahit walang love gift, sige lang. Sige lang, go. Yeah. Sa akin, ano yung question? Motivate? What motivates you to serve? Anong nag-motivate sa'yo nung nag-start? I think, iniisip ko, inaalala ko eh. Yung community mismo, yung having people to make friends with habang nagsaserve ka. Loner kasi ako nung bata ako eh. Yeah, pero yun nga, being an introverted person, it gives you a reason to interact, meet people. So, doon sa pagsaserve, may community ka na agad and you have ates and kuyas. And at the same time, nagagamit mo yung talent mo to serve. And syempre, it feels good kapag you do an excellent job sa ministry. Ayun. Okay. So, for me naman, I think yung pinaka nag-motivate sa akin is tawag dito. Pera. Yeah. Iniiwasan ko lang yung pera eh. Dali ka usap. Yung yung may naano kasi ako na sorry. Nilalaan mo ako. Nainip ako. Sa may na-receive ako na testimony from or may narinig akong testimony from someone. So nakita ko na kung paano binago yung buhay ng taong to sa ministry. Nice. Sa Parang ikaw din. So parang hinanap ko yung Lord, pag nag-serve ba ako sa iyo, magbabago rin buhay. Magbabago din ba yung buhay ko? So may personal curiosity and may personal drive and passion na. Kasi gusto ko rin, Lord, kung ano yung binigay mo sa kanya, gusto ko rin para sa akin yun. Yung parang, that's good. I like that. Although nagsaserve na ako nun. Pero walang desire until So nasagot ba so far? May nabago sa buhay mo? Mukha bang wala? Okay, let's continue, no? So I think this is the next moment where we can impart what are the ways, no? Or what are 3 keys to raising volunteers. Okay, so let me start na. And let's discuss then kung how relatable this is for us. No? And so number 1, key number 1 is intentional recruitment. Huwag lang hintayin na may mag-volunteer. Imbitahin sila personally. Yes. So I think we talked about that earlier. Parang takeaway na nga rin to eh. Na don't just paano ba, pwede kang mag-ano ng signboard na we're tawag dito, looking for volunteers, pero you can also do trainings, you can also open workshops, no, that engage them, no, so that you're also helping them find out kung gusto ba talaga nila or kung para ba sa kanila talaga yun. Parang doing the first step, if you're a leader, para ikaw unang mag-initiate, pag mo hayaan yung tao na unang lumapit. Huwag ka magantay. Siguro reiterate ko lang yung isang testimony din sa nangyari sa church namin na wala nga sila potential nung una, pero nung tinry kong imbitahin sila like personally kung gusto nila, ayun, nagkaroon naman ng fruit. So ayun, wag nyong i-eki sa list nyo na i-invite sila personally kasi yung mga announcement may pa yung pag-aalinlangan na parang naman for all naman hindi ako sasali. Ganyan. Correct. So kung intentional, mararamdaman nila na parang gusto mo sila maging part ng team or gusto mong turuan sila, gusto nilang matuto. So may desire ka to have. Mararamdaman nila na relational yung invitation na yun. Yeah. Ayun. So step number 2, sabi dito, step-by-step training. Ayan. So simulan muna sa maliliit na task tapos gradually turuan ng mas malalaking responsibilities. Ayan. So kumbaga magandang tip 'yun for if you are training volunteers, kumbaga wag mo agad isabak sa mga malalaking task and yung ano bang tawag sa ganun? Yung malaki yung risk, no? So kunwari papahawak mo sa kanila yung camera or roving na camera. Di ba? So bigyan mo muna ng small tasks and doon mo makikita kung merong potential and syempre meron ding space for them to make mistakes, no? And ayun. So
So, gaya nga doon sa amin, whether sa media or sa worship, usually ang entry level talaga doon sa lyrics sa pagpipindot. Okay. Yeah. Mga 3 years, no? 3 years. Hindi naman. 3 years naglilirik. Set up, pagsiset up. Pero para sa mga lyrics operator hanggang ngayon, huwag niyong maliitan na parang yun lang yung starting. Oo, hindi. Hindi naman. Ano siya? Ako happy na ako Oo. Oo. Masaya. I enjoyed that. Yeah. Ang ano doon kasi hindi sila ma-overwhelm doon sa responsibility agad. Ayun. Amen. Ma-enjoy Yeah. muna nila. Galing. Yung last In the key last tip natin. natin. Okay. So, last key natin is to encourage growth in faith. So, lagi nating i-remind sa kanila na ang media ay ministry. Diba? Hindi lang siya technical work. Yan. Correct. I think for me, the major takeaway for me sa mga pinag-usapan natin, daanan na rin natin yung takeaway natin kasi ito na rin yun, is that malaking bagay yung discipleship sa mga volunteers. Don't just kasi parang magiging trabaho yun eh pag yung task lang yung, for example, pinag-serve mo lang sila tapos parang lang Trabaho na. tawag dun, may term, try ko i-recall may term dun sa music na parang plug in plug out ka lang sa musician. Oo, na yun, saksa ka lang tapos after parang gig, parang magiging gig lang siya. So it won't be relational. It won't be engaging For the sake na matapos lang. Oo. Parang ganun. So we don't want our volunteers to have that kind of thinking na this is just your job kasi in the first place ministry can't pay yung value na ginagawa ng natin, ng skills natin, no. It's not meant for that, I believe, no. This is a voluntary work, so of course it's beyond that, no. It's beyond the skill that you're offering, no. And I think that for me that's a great way to encourage them Yes. future volunteers. Yes, it's good to have a system for training. Like, dagdagan ko yung sinabi kanina ni Pat. Sa training ng mga, pag nagpo-produce yung AP Media and Sword Productions before ng mga films, so nakikipag-partner sa ibang media ministry sa abroad or church organizations abroad. But there's a process for training them how to create film. So, I think ma-apply din siya for media ministries and siguro music team din sa churches. Like, halimbawa, 4 weeks yung film production. So sa first week, kung ikaw magtuturo ng skill in video production, whatever it may be like editing, directing, or camera, first week will be you as the teacher will show them how to do it. Mag-observe yung tinuturuan mo. First week ganon. Second week second week mag-observe ka naman yung tinuturuan mo yung gagawa nung skill. So, ikaw muna una sila mag-observe, pangalawang week ikaw naman mag-observe sa task na yun. Sa bandang dulo, hayaan mo na sila. So, ganun siya. So, may process and allow them to experience yung ginagawa mo talaga. So, wag mo rin malitin yung tao. Like, kasi you'll never know kung ano yung capability niya, di ba? Baka mas magaling pa sa'yo yung tinuturuan in the future, mo. Kung ano man yan, laging isipin mo na syempre, nag-start pa lang sila, pero pwede ka nilang mahigatan. Ayun. Sa akin siguro yung takeaway ko important talaga na we continue recruiting people, yung inviting people to serve. No? So kasi we're not just thinking about yung present ministry kung hindi yung future. No? So we need to see ministry as part ng journey ng isang Kristiyano. Calling siya, no? So kumbaga hindi lang 'yon parang sa school na extracurricular activities na pwede nilang salihan, kung hindi part siya ng call ng isang Christian na as people who are already serving, we need to prepare for them. Alam mo 'yon, na maging next step nila as they are being part of the church, as they follow Jesus. And kung tayo minsan nadi-discourage tayo or nadi-discourage ka na konti yung volunteers sa church ninyo, sabihin mo, sabi sa Bible, 'di ba? Sabi ni Jesus, yun nga,
the harvest is many but the workers are few. Pero sabi niya doon, pray that the Lord will send workers to the harvest. So start with prayer. Ayan. And ask the Lord dahil part of sometimes our discouragement then is akala natin ministry natin siya alam mo yun. Yeah. Pero kapag yung mindset mo hindi gawain ng Lord to, siya magpapadala ng workers na kailangan sa season na yun. So yun, pray and also syempre yung active part of recruiting and Continuous casting lang. vision. Oo. Yeah, Shab. Ang galing kasi very related yung gusto kong sabihin sa Sinabi ko sinabi na ni yung sasabihin. actually nasabi na ni Sir Pat, pero mas inline ako doon, siguro take ko na lang yung opportunity na to to encourage yung mga na-discourage na, like yung mga volunteers, yung mga passionate volunteers noon sa church, kahit sa ang ministry man yan na parang hindi na masyadong active. Kasi marami akong nakikita ngayon na parang sa TikTok na sinishare nila experience lang na parang nakakamiss daw yung mga noon, nagsaserve sila sa church, na ang dami nilang ministry sinasalihan, ang active nila, pero ngayon daw hindi na due to various circumstances. Pero siguro take ko yung sinabi ni Sir Pat na minsan nag-stem yun sa sa pakiramdam natin na parang sa atin yung ministry, na tayo yung gumagawa nun, na tayo yung nagko-contribute galing sa atin lahat. Pero kung maalala natin na lahat ng yun is work ni Lord, and yung ministry ay overflow ng relationship mo with Jesus, so ma-understand natin na baka kaya ako na-discourage kasi nawala yung quiet time ko with Jesus, nawala yung intimate personal relationship ko with Jesus. So balik tayo doon, huwag nating presahin yung sarili natin na mag-volunteer ulit. Bumalik muna tayo sa sa pag-cultivate ng time with the Lord, and huwag tayo mahiya na lumapit sa ating mga pastor kahit na matagal na tayo nawala sa church, di ba? Amen, yeah. That's So, good. That's good. be accountable kasi if you need help, they will really help you. You just need to show up to them. So ayun, kumbaga encouragement lang for all discouraged Sa lahat ng nag-backslide volunteers. dyan, na volunteers. Mga nag-backslide. Pagkakataon pa. The Lord is calling Yes. you. Ayun lang. Yeah, Amen. and I'd like to highlight the comment ni Carlo Oxiano Abril. Sir Carlo. In and out ng ministry, relationship first ang mabuild. Newbie man o matagal na sa ministry. Yes. Prioritize relationship with the Lord. And as we conclude, we have learned that raising and training volunteers, talagang it takes a lot of minsan nga brokenness din. Minsan ma-heartbroken ka din talaga, depende sa sitwasyon. Part yan talaga ng serving. Yes po, oo. So, raising and training volunteers takes patience and intentionality, no. Hindi lang skills kasi yung tinetrain puso 'di ba? And of course, ministry should affect your lifestyle. So talagang may magkakabanggaan din Hindi talaga. pwedeng hindi. No? Hindi pwedeng hindi. Kasi kung hindi, hindi na ministry yan, 'di ba? Correct. So, kapag lumalago sila, syempre lalago din yung ministry natin. So, we hope this episode, this topic has helped many of you in your churches. Yun palang sagot. Paano magpalaki ng volunteers? Ano? Yung paglago. Di ba? Yun ang tanong kanina paano pagpalaki ng volunteers? Chef, gusto mo bitawan yung biro mo kanina? Ayaw mo na. Ayun. So, it says in 2 Timothy chapter 2 verse 2, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, and trust to reliable people who will also be qualified to teach others." Yes, So, amen. I hope guys you are blessed with this topic that we've discussed about. I hope yung sa mga na-share namin nakarelate din kayo sa sa mga experiences na napagdaanan namin, and sa mga nag-comment, we've also learned many things about what you've shared. So thank you for supporting, thank you for being here with us in the live stream. So before we end, follow us on Spotify and give us a rating. Thank you so much. Just message us on Facebook or message us in Media and Ministry Forum.
Pwede kayong mag-post doon to further connect with us and continue the conversation there. So, without further ado, thank you so much. This is the Black Shirt Group Podcast. Signing off. Bye-bye! Bulol pa ako. Bye-bye. God bless everyone. God Bye. bless! Hi! Thank you for listening to the Black Shirt Crew Podcast. Tuloy natin ang kwentuhan. Join our Facebook group community at Media and Ministry Forum. Kita-kits!